Demon Emperor Chapter 479 ang nakaraan na bigla si Huang Pobuang sa nalaman niyang anak pala sa labas ni Chupa si Go Santos. Mag-viral ito sa buong Pilipinas. Tuwang-tuwa naman ang boto at laman ni Chupa dahil ipinagtanggol siya ni Go Santos. Nagpapatuloy. Kailangan kong mag-relax. Swerte ko at nalaman ko agad ang tinatagong sekreto ni Chupa. Dahil kung hindi, mas lalong masama ang magiging kalalabasan nito. Si Chupa ay nasugatan ng husto, kaya hindi na siya magiging balakid para sa akin. Kapag natalo ko dito, si Gu Santos, mawawala ng dalawang mapanganib na kalaban ko. Ha! 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 Gu Santos, narinig ko na isa ka raw makapangyarihan. At gusto ko sanang maranasan ito sa sarili ko. Ngayong nagkakagulo na ang lahat, hayaan mong kunin ko ang apelido mo na ang pagiging pinakamalakas na hindi pa natatalo. Hinamon na ni Huang Pobuang si Gu Santos. Gusto niyang maranasan mabugbog. Nagpapatunog na ng mga buto sa kamay si Gu Santos. Ha! Sa nakalipas na 300 taon, wala pa ni isa na nanggigil sa akin na kagaya mo para maritesin ako ng ganyan. Ikaw na despiradong linta, hintayin mo ko dyan, paikutin ko ang ulo mo. Pinaalalahanan ni Chupa si Gu Santos. Batang makulit. Ang siyam na dragon porsila ng katawan ay matigas. Hindi ito basta-basta nasisira. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa iyo. At umatake na nga si batang makulit. Na galit, mananapak na ito. At hindi na rin nagsayang ng oras si Huang Pobuang. Naghanda na rin to sa matinding salpukan. Ha! 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 Halika! Magsasalpukan na ang dalawang kamao nila. Napakatindi ang naging salpukan nila. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa inang kalikasan. Tumilapon yung maraming lupa at nagdulot ito ng isang malaking flash flood. Sabay sila na paatras dahil sa lakas ng impact ng salpukan nila. Nagdulot pa ito ng isang malaking bakat sa lupa na animoy parang bakat ng isang meteorite. Kahit ginamit ko na ang buong lakas ng siyam na dragon porsila ng katawan, napaatras ko lang si Gu Santos ng ilang hakbang. Karapat dapat talaga sa kanya ang walang katalo-talo dahil napakalakas niya. Napahanga si Huang Pobuang sa lakas ni Gu Santos dahil ginamit niya na ang buong lakas niya pero hindi pa rin to natinag. Nabigla naman si Gu Santos sa naging resulta ng salpukan nila ni Huang Pobuang. Papaano na nakaya niyang sanggain ang 80% ng lakas ko? Imposible ito. At biglang inatake ulit ni Gu Santos si Huang Pobuang dahil hindi siya makapaniwala sa naging resulta ng salpukan nila. Sasapakin niya ulit si Huang Pobuang sa muka. Isa pa! Bastos na batang to! Walang lalaban sa'yo! Nagmura si Huang Pobuang, pwede siyang makasuhan. Masyadong simple ang atake ni Gu Santos kaya nakakita agad ng pagkakataon si Huang Pobuang. Umatake ito galing sa likod gamit ang kaniyang buntot. Tinamaan niya si Gu Santos sa likod at tumilapon ito ng 100 metro. Ha 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 ha! Gamit ang aking buntot? Kahit wala ka pang katalo-talo, bata, magagalusan ka pa rin. Nagyabang na naman si Huang Pobuang dahil bata ang kalaban niya. Ito yung tinatawag na child abuse. Ang batang to, simple lang ang pag-iisip at simple lang ang mga atake. Pero hindi siya masusugatan sa mga ganong atake lang. At nakikita pa rin ang anino ni Gu Santos na nakatayo habang umuusok. At nabigla na lang si Huang Pobuang dahil hindi man lang nasugatan si Gu Santos. Aray! Ang sakit!
Parang imperno! Sasabog na yata ang ulo ko! Paano mo nagawa yon? At napakatigas! Anong klase siyang halimaw? Mas halimaw tignan si Huwang Pubuang kaysa kay Go Santos. Kailangan kong bigyan ng lakas ng loob ang batang makulit. Batang makulit, ang lalaking to, tinawag kaniyang tanga at hindi patuli. Hindi daw siya natatakot sa'yo. Kalokohan yan! Wala akong sinasabing ganyan! Ginagawa ng masamang kwento ni Chupa si Huwang Pubuang. Wala na siyang magawa, nadiin na siya sa maling akala. At nag-aapoy na sa galit si Go Santos dahil sa narinig niya. Anong sinabi mo? Putang ina, hindi umubra sa kaniyang kuko ko, pati na ang buntot ko. Gagamitin ko na lang ang enerhiya ng mabaho kong hininga. Nahihirapan na sa pag-iisip si Huwang Pubuang dahil hindi pa niya nasusugatan si Go Santos. At ayan na, inipon na ni Huwang Pubuang ang mabaho niyang hininga. Nabigla naman si Go Santos sa pinaggagawa ni Huwang Pubuang. Earth Dragon Wave! Patay lahat ng madaan ng lamok sa sobrang baho ng hininga ni Huwang Pubuang. Pero parang baliwala lang to kay Go Santos. Para lang siyang naglalakad sa park dahil naglalakad lang siya pasalubong sa mabahong hininga ni Huwang Pubuang. Ikaw, matandang linta! Ang lakas ng loob mong tawagin akong tanga! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Nag-iba na ang kulay ni Go Santos. Hindi na siya maputi, maitim na siya. Gagamit na siya ng skill. At ayun na nga, sinapak niya yung atake ni Huwang Pubuang at bumalik kay Huwang Pubuang ang sarili niyang atake. Nagkaroon ng malaking pinsala si Huwang Pubuang dahil bumalik sa kanya ang sarili niyang hininga. Dahil doon, naparalyze ang katawan niya. Bigla na lang tong tumumba dahil sa sobrang sakit na ng katawan niya. Nag-iba na ang itsura ni Go Santos. Bukod sa umitim na siya, nagkaroon pa ito ng dalawang pangil. Nagliliyab ang kanyang katawan sa lakas. Linta, kaya ko rin gamitin ang ulo ko. Pero wala pang tao sa mundo na kailangan kong gamitan nun. Nabigla naman si Chupa dahil sa mga sinabi ni Go Santos. Habang hawak-hawak niya ang kanyang suso na nagdudugo. Tapos bigla na lang siyang napangiti kahit sugatan na siya. Napaisip na lang siya sa sarili. Palagi na lang akong nagpapakitang gilas at nagyayabang habang pinagmamasdan niya si Go Santos. Pero lahat ng mga ginagawa ko ay walang kwenta sa harap ng aking inaanak. Isang mataas na klase ng mandirigma. Kapag malakas ang kapangyarihan mo, nangingibabaw ka sa lahat. Hindi mo na kailangan gumamit ng ulo kung ang suntok mo pa lang ay sobra na sa sapat na. Kumpara sa tunay na lakas, ang 1,000 pamamaraan ay walang kwenta. Batang makulit, matanda na ang tatay mo. Ipinapamana ko na sayo ang aking sombrero. Humanga si Chupa dahil sa ipinamalas na galing ni Go Santos. At dito nagtatapos ang chapter 479. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panunood.